Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manunood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manunood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered Season 2 with our special episode today. Ito ay usapang totoo sa serbisyo publiko, walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito hindi lang natin tinitingnan ang proseso at ang posisyon, kundi ang mga desisyon at aral sa likod ng aktual na serbisyo. At ngayon nga po ay special episode dahil ngayong May ay diverse po ang pool of our interviewees. At ngayong hapon na ito, ang ating mga kapanayam ay isang broadcasting journalist, media practitioner, at kasalukuyang undergraduate student ng Bachelor of Science in Development Communication sa University of the Philippines, Los Baños. Sa kabila ng kanyang murang edad, aktibo na siya sa larangan ng communication, media production, visual design, at digital marketing. Nakikibahagi rin siya sa iba't ibang public speaking engagements bilang host at facilitator ng mga educational discussions na may kaugnayan sa media at communication. Ang kanyang interes ay nakatuon sa development communication, political studies at research-informed communication na layuning gamitin ang media at impormasyon para sa mas makabuluhang public engagement at community development. Ngayong hapon, makakasama natin ang ating makakapanayam sa isang makabuluhang usapan tungkol sa media, kabataan, communication at ang papel ng bagong henerasyon sa pagpapalakas ng public discourse at informed citizenship. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, isang scholar ng bayan mula sa UPLB, Vincent Moreno. Magandang hapon, Vince. Good afternoon po, Doc. Good afternoon po to everyone. I am Vincent po from UPLB and currently taking Bachelor of Science and Development Communication. Magandang hapon po to everyone. Ayan po at sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, pagpasensyahan nyo lamang ang mga naglalag medyo si Vince kasi umuulan ngayon sa bahaging NCR, medyo hazy ang panahon. Okay, Vince, pag-usapan natin yung ang iyong background, Maaari mo bang ikwento sa amin yung kung paano ka nagsimula sa pagka-interes sa media broadcasting at development communication? Ayun. Siguro po bilang isang tubong Bulakenyo, nagsimula po akong maging isang ganap na mamamahayag. Elementary pa lang po talaga. Siguro malaking implikasyon din po yung hilig ko rin po sa pagbabasa ng mga dyaryo, ng mga libro, ng mga magazines, at mga iba pang babasahin. Grade 4 po siguro nagsisimula na po akong na-expose sa iba't ibang journalism work, particularly po sa mga school press conference po, ayan. At that age, I was so happy po that I was given opportunities na mag-compete sa mga ganitong patimpalak. And at as time goes by, nadala ko na rin po siya hanggang sa secondarya kung saan mas naging tuon ko po yung pamamahayag.
I was trained not just to compete, but also to manage a school publication where I was appointed to be the editor-in-chief at maging kinatawan po ng maraming mamamahayag sa aming school. Hanggang sa nagkolehiyo na po ako. And one important breakthrough po na ibinigay po sa akin, hindi lang po bilang estudyante, kundi bilang isang journalist, ay yung fact na naging avenue ko po siya to be in DevCom or Development Communications sa UPLB po. Ayan. Oo, Vince, no? Totoo yan. Kasi noong ako ay estudyante pa, ganun din ako, no? High school ako nag-start ng campus journalism. Kasi noong time namin, wala pa yung campus journalism sa elementary, no? Kaya hindi pa namin masyadong alam yun. So nung high school, doon ako sumali, naging member tayo, naging associate editor tayo sa Campus Journ, tapos naglilibot tayo sa iba't ibang lugar para magpahasa, no, ng kaalaman. At natutuwa ako kasi kailangan namin kayo ngayon, no, lalo ang mga kabataan sa pagpapalaganap ng tama na impormasyon lalo sa social media. At bilang isang development communication student sa UPLB, ano ang pinaka nagustuhan mo sa kursong ito? Bukod doon, syempre may experience ka na sa journalism, di ba? Ano yung pinaka nagpaantig sa'yo para ito ang kunin kong course? I think personally po, DevCon has so many ways po to bring us deeper sa ating lipunan. Kung ang tingin sa mas malaking perspektibo, may kapasidad po yung DevCom na mas lumubog sa kasulok-sulukan ng masa. And I think that's one of the best things that DevCom teaches, na makihanay at makipamuhay po sa mga komunidad at pag-aralan ang mga hamon na kinakaharap ng mga underrepresented and marginalized communities. Bukod po kasi sa media work na oftentimes may production, may cameras, yan, may teleprompter and script, malaking bagay rin po yung ginagampanan ng mga tao sa komunidad para sa pagbuo ng mga stories na nakaugat din po sa kanilang mga karanasan. At siguro nakalapat na din po yun sa disiplina ng DevCom, yung konsepto ng co-production na hindi lang po, hindi bilang mga practitioner ang sa disiplinang ito, kundi kaya nating makihanay at mag-coexist with our people, but also to encourage them to co-produce with us. And I think that's just few of my likings sa DevCon. And I think there's so much to tell everyone. Ayun po. Oo, totoo yan, no, Vince. At nitong mga nakaraang mga episodes natin, nakasama natin ang isang profesor, no, sa UP Diliman, si Prof. Dan Araw, no. At nakakatuwa na napag-usapan din namin yung kahalagahan ng periodismo at journalismo sa panahon ngayon. At nung last episode, bago itong episode natin, nakakwentuhan din natin si Sir Bert ng QC Government. At ngayon, nakikita natin, no, sa lente ng kabataan, sa lente ng estudyante, gaano ka-importante, no, itong mga ganitong uri ng komunikasyon, no, pag i-involved ng mga kababayan natin sa isang storya, not just a story but developing story, no, katulad na nangyayari ngayon sa gobyerno. And let's talk about media and youth, Vince. Sa tingin mo, panahon na or paano naaapektuhan ng social media ang pananaw at pag-iisip ng kabataan ngayon? Ayan. Maybe I think the big portion of the digital end users po kasi talaga ay youth. And in fact, we're the most active group online at bilang kabataan, I feel like yung screen time nowadays ay mas intense talaga. And the tendency of being exposed too much in digital spaces also affects how we live as well. And at certain points in our lives, the people we see online tend to influence how we act or behave in certain ways. We can easily adapt, we can easily cope, and we can easily mimic things for us to feel more comfortable or like change our perspectives in life. And also, I think it's the people who we usually interact with or we see influential online. Kasi sa panahon po ngayon, everyone is capable of creating contents online na eh. So if these influential people speak about things or share something in public, that can also change how we see things.
Ayun po, Doc. Totoo yun, no? And doon sa nabanggit mo, Vince, ano kaya yung pinakamalaking challenge ng kabataan pagdating sa kontra o paglaban sa fake news at misinformation? Hmm. I think po it's very high time to recognize that there is the rapid spread of information in social media, and this should be in a deeper level discussion na dapat mas maunawaan talaga ng mga kabataan. This is a challenge for me, but I think there are actually more bigger challenges. But in so many cases po kasi may maraming mga hamon sa paligid natin na lingid sa kaalaman ng marami ay may punot dulo talaga na siguro kailangan muna nating i-address for them not to bear more. At sa panahon po kasi ngayon, mabilis na talaga yung sharing and trending culture. And because of this, madali na pong mapaniwala ang marami sa atin. Maraming mga kabataan ang madaling ma-manipulate of different information. Kumbaga, mas nabubura na po yung konsepto ng verification. Ayan, verification. And I think that should not end there. That should not end there. Lalo na at napakabilis po na pagkalat ng information online. May mga hamon din po tayo sa digital literacy na in fact, sumasalamin po sa behavior natin as consumer ng information. Marami po sa atin na hindi marunong uh, mag-fact check or meron pang lack of ability to fact check information online. At nagmamanifest po siya sa maraming mga bagay tulad po ng napakababang engagement ng mga tao pagdating sa mga credible sources online and them and echo chambers. These are just some of the things na nasisentro na rin naman po sa mga maraming diskusyon nowadays. Basically, algorithm and echo chambers po are related to the frequencies of contents na nag-appear po to our feed. So, kumbaga, may isang nakikita natin. And if we make sense of these implication, if we make sense of this in a deeper level, unang-una na po dyan yung implication ng bias at exposure po ng everyone to misinformation. Totoo yan, Vince, no? Ang laki ng pwedeng gawin ng mga kabataan ngayon. And that's, I think, Mm-mm. few of the challenges nowadays, especially yung exposure ng okay. Oo, yon. Sorry, no? Sorry, Vince. Nagkakaroon lang ng technical difficulty, no? Pero naiintindihan ko yung binabanggit mo, no? Especially yung two words na validation and fact checking. Na importante sa mga kabataan ngayon na wag basta-basta maniniwala at kayo dapat ang makatulong namin, no? Sa pagpa-fact check, no? At pagpapalaganap, no? Pagpapakalat ng tamang impormasyon. At eto, Vince, gusto kong tanungin, ano? Kasi tayong mga scholar ng bayan, ano? Lalo kayo ngayon sa age na to, sa era na to, madalas na kapag sinabing maingay ang mga kabataan or nag-iingay tayo when it comes to social issue, nire-red tag tayo as member ng kung ano-ano mga tinatawag nila, no? Lalo tayong mga scholar ng bayan, pag nalaman na taga ganitong eskwelahan, nire-red tag tayo. Ano sa tingin mo yung pwede nating maging tugon sa mga ganong pagre-red tag or pagtawag sa atin, lalo sa inyo, sa mga kabataan at mga estudyante ngayon? I think yung presence po kasi ng youth online, it's something beyond our control na. And by saying this also means na we can be easily deceived by so many things that we are exposed to. I think we are and we have been both the targets and watchdogs of fake news and misinformation for so long, for so many times. And the only thing we can really do is to be a responsible digital citizen, to minimize what we share online, lalo na po kung hindi tayo certain about it, because it can also affect the people in our surroundings. Parang we have to be more mapanuri, yung palaging mapanuri sa mga impormasyon. Dahil sa panahon po ngayon, parang hindi na po sapat, hindi na po talaga sumasapat na consumer na lang tayo ng information. And napakarami ng ways para magawa natin ng paraan to fact check everything. And we have to be more active watchdogs of every information
that we consume daily, especially po kapag pumapasok na yung usapin tungkol sa media and technology. And that's, I think, one of the few things na kayang mag-mitigate ng challenges or ma-address yung mga problem natin as youth, to really verify what we share online, to do everything what we can do para hindi na maka-influence yun to other people. Ayun po, Jo. Totoo yun, Vince, no? At saka itong mga napag-usapan namin ni Prof. Araw, no? Tsaka ni Sir Bert nung mga nakaraang episode na importante na alam natin kung sino ang pinaniniwalaan at fina-follow natin ng mga journalist at hindi yung tinatawag nila yung kanilang sarili as journalist. Pero malayo sa paraan ng pakikipag-usap nila sa tao at sa paraan ng pag-produce nila ng mga video. Hindi ganon ang journalismo at hindi ganon ang periodismo, no? At mamaya sa pagbabalik namin, pag-uusapan namin ang youth leadership and aspirations, no, ng isang scholar ng bayan. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Lingkod Bayan Unfiltered. Isang makalikasang araw, UPLB! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Panibagong yugto, pagkakataon at araw ng parangal na naman ang ating mapagsasaluhan kasama ang mga alagad ng media at komunikasyong pangkaunlaran, gayon din ang mga iskolar ng bayan. Ikinagagalak at ikinirarangal kong samahan kayo ngayong gabi para sa ka-20 pagtatanghal ng Gandingan Award. 20 taon ng pagtunog, 20 taon ng pakikinig, 20 taon ng pakikipaglaban. Hindi ko po maikakaila. Ang Gandingan ay hindi lamang isang proyekto para sa akin. Para sa taong ito, ang tema ng Gandingan ay Pakinggan, Dinig ng Kalikasan. Ang media, ang may kapangyarihang magbigay alam, magturo at higit sa lahat, mag-udyok sa atin na umaksyon tungo sa pagbabago. Ang mga kwento ay hindi lamang dapat marinig, dapat itong magpagalaw, magpakilos, at magpabago. Parangalan ang mga paborito nating personalidad at mga programa. Maraming salamat po sa pagkilalang ipinagkaloob ninyo sa mamamayang nagmamahal sa Pakil, Manapak. Hindi po kami tutol sa pag-unlad o sa mga renewable energy. Ang tinututulan po namin ay yung mga proyektong nakakasira sa kalikasan at magbibigay peligro sa mga mamamayang apektuhan ito. Pangalan po ng bumubuo ng saksi, tinatanggap ko po ang parangal na ito. Maraming salamat po. Isang malaking karangalan ang mabigyan ng pagkakataon na mailahad sa inyo ang gagawaran ng Kaluwi Tabing Memorial Achievement Award in Community Broadcasting. Isa sa mahalagang katangian ng Community Radio Network na ito ay ang kanilang pagbibigay diin sa kahalagahan ng nutrisyon hindi lamang sa kalusugan ng mga mamamayan, kundi maging sa pag-unlad ng ating bayan. Iginagawad ang Kaluwi Tabing Memorial Achievement Award in Community Broadcasting sa Nutri-Eskwela Community Radio Network ng National Nutrition Council.
Maraming salamat po, Gandingan, lagit lagi para sa bayan. Padayon. Ang hamon ng Gandingan ay hindi lamang para sa ating mga alagad ng media. Gampanin natin na hamunin din ang ating mga taga-subaybay at bawat mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang ating pamahalaan. Kaya naman, ang hamon ng Gandingan para sa susunod na taon ay ang Gandingan ng Hustisya. Naway magsilbing inspirasyon ang pagkilalang ito ngayong gabi para sa higit pang pagsisikap sa mga darating na panahon. Isang masigasig na pagpupugay sa ating mga awardees, sa ating mga organizers ng Gandingan Awards 2026. Ayan, kami po ay nagbabalik dito ni Vince sa Lingkod Bayan Unfiltered sa mga ngayon lang kapapasok at ngayon lang nakikinig sa ating govlearn.ph platforms. Kasama ko po si Vincent Moreno ng UPLB, isang scholar ng bayan. At ang pinag-uusapan namin ay tungkol sa communication sa DevCom at saka sa mga experiences niya bilang isang kabataan sa media. And ngayon, Vince, kasi nabalitaan ko, at nadinig ko naman sa'yo kanina, na nung high school hanggang college, ikaw ay naging leader din, no? Ano yung hamon bilang youth leader sa mga panahon na ito? Mahirap ba? Meron bang may takot ba? Paano ba? Actually, being a student leader, parang naka-anchor na po kasi siya sa konsepto ng public service. So parang you do it selflessly, you do it with a selfless heart, and I think kasama yung risk, you're risking everything, but at the same time, you do it with a selfless heart. Makakakaba po siya. You fear it at first. Maraming beses na magiging uncertain ka sa proseso ng decision making. But at the same time, if you think about the people, if you think about the challenges na currently hinaharap ng mga tao sa mas mabababang sector o sa mga minority groups, mas madaling that would be enough for you na mag-move forward and to use that as a motivation to think critically how to address things or how to solve problems that's happening around. Correct. Kailangan natin ngayon ang pagiging critical thinker, no, and analytical thinker. Wag yung basta-basta tayo nagde-decide. And Vince, ano ang iyong biggest lesson na natutunan mo bilang batang nasa media at communication field? Kasi malaking hamon to para sa inyo ngayon, no, yung mga nararanasan natin sa media, at nakita naman natin yung mga media practitioners natin, yung mga journalist natin nung mga nakaraang araw ay talagang nakatapak ang kanilang kaliwang paa sa lupa, at ang danger. Ano ang iyong biggest lesson na natutunan mo bilang estudyante, bilang batang nasa media at communication? Ayan. Yes po, I actually being in different fields po, like hindi lang po broadcasting, hindi lang po production, hindi lang po media work. And I think one of the biggest lessons po, I think yung konsepto ng communication na dinadala ko na po even before. Kasi I believe na yung communication po is really both a means and an end. And alongside media, nakikita ko po sila, they are actually a good platforms na nilalapit po tayo sa Filipino people. And by saying this also means na if we make use of these platforms responsibly, we get to share and inform other people about the stories and experiences of our communities, especially the underrepresented minority groups. And these are actually useful resources that we have that we can make use of in documenting things around. At bukod po dito, I think biggest lesson yung
pagtingin sa communication bilang means na makakatulong sa atin in so many ways. We know that. And because of communication, we get to share information. We get to build we get to build a relationship and influence people. And one of the very essence of communication ay yung value niya po on its own. Because I believe we humans naturally seek connections. At kabilang po dito yung pang-unawa na expression. Minsan ang purpose po ay hindi lang para magbahagi ng impormasyon, but also to create mutual understanding and the sense of belongingness amongst our brothers and sisters. Ika nga po sa disiplina ng DevCom, we cannot not communicate. So that's I think one of the lessons I think I learned in the past 4 years of being an undergrad in the academy. Ayan, ang ganda no, we cannot not communicate, no? Yes, Oo, we cannot correct. not communicate. Correct, totoo yun. And, ikaw ay graduating na, Vince, di ba? Yes. Ano ang pangarap mo para sa sarili mo at para sa larangan ng communication sa Pilipinas? I have so much personal dreams po in life, but I think in this economy, what I really want is to have an equal rights for all, and I think a just society na kaya pong kilalanin ang lahat, not as objects, but as human beings. And part of this dream is to use the potential of DevCom and communication itself to reach our people. Siguro sa mas malalim na paraan, sa mas malalim pa na paraan para mapalapit tayo sa kanila, mapalapit sa masang Pilipino. Because I think Filipinos, as practitioners of DevCom, as practitioners in media work, we have been through a lot. Ang dami na po nating napagdaanan, ang dami na nating patuloy na hinaharap. And yung fact na we get to build goals, we get to build dreams, we also building dreams for our people. And that's, I think, the importance or value na natutunan ko sa DevCom at in-embed niya talaga sa puso ko as time or sa mga susunod pa. Or parang, I think, part na siya ng lifetime ko. Ayun po. Ikaw ba nakikita mo ang sarili mo na papasok sa field talaga ng media and communication? For now po, parang I'm open. I'm very open po to expose myself in this work kasi parang part na po siya ng aking responsibility as a journalist noon pa, and being exposed at a very young age sa social challenges na kinaharap at kinakaharap pa rin, sa mga systemic challenges na parang hindi na natatapos. These are actually the right time to really expose myself or immerse myself to this kind of work, kasi sa tingin ko po hanggat may systemic challenges, hanggat may mga problema sa tingin natin hindi natatapos, we have to be here, we have to be present, and we have to show up in every way possible. Ang ganda nun, ano? And katulad ko rin, no, noong kabataan ko, mahaba to, Vince. Hindi, noong kabataan ko, no, ganyan din ako, nangarap lang din ako. At gusto ko yung Just and Humane Society na binanggit mo, no? Kasi isa ako sa lobbyist ng Safe Spaces Act. At nung time na yon, isa yon sa pinakamahirap na hamon sa buhay ko. Kasi syempre, during that time, ang administration ay alam naman natin ano kung paano ang paghawak, no, at pag-handle sa mga tao. At nakakatakot nung time na yon kasi yung Safe Spaces Act, patungkol talaga ito sa mga bawal ang bastos. At nung time na yon ay talamak, no, ito naman ay lingkod bayan unfiltered. Talamak talaga yung kabastusan, no, nung mga panahon na yon. At pinagdasal natin na maipasa yun. At ngayon, eto tayo, sa kahit saang lugar tayo ay ligtas dahil sa Safe Spaces Act. And yun, at naniniwala ako kapag ikaw ay nagdire-diretso, no, dito at ayusin natin ano yung pakikitungo at pakikipag-communicate sa mga tao. And speaking of Gandingan, pinanood natin kanina yung Gandingan Awards, no? Nitong nakaraang awarding, no? Yung awards night na yan. Kumusta ang experience mo for how many years, no, sa Gandingan as presenter, no, as a member ng team,
ano yung experience mo at paano ka natulungan nito or paano ka natulungan in a way na ma-mold, no, dito sa larangan ng media? And I think in the past 2 years po, I already served twice as an award presenter sa Gandingan Awards. And that was actually the 19th and 20th nung kasaysayan at kalikasan po yung team. And one of the best things I think I learned from these experiences ay yung fact na you get to work with different people. And yung fact na you're working with them also teaches you of how to do things. Kasi sa Gandingan po, student-led po siya. So, lahat po ng nangyayari sa Gandingan ay malaking portion po ang ng manpower doon ay kabataan talaga or yung student. And bukod po sa nakikita na namin yun as achievement, yung fact na we get to share the stories of our partner communities ay in-help na yung bawat isa sa amin na i-mold pa yung passion namin to serve people, to have the public service in our hearts as part of our responsibility na rin. And sa tingin ko po, isa po sa natutunan ko doing everything is yung I'm gonna do it scared anyway and intentional because I believe nothing in this world is ever fully certain. At yung personal growth, nangyayari lang siya when you try and when you choose to show up in every way possible. Kasi in media po, sa broadcasting, o kahit sa iba pang communication work, hindi mo po kailangan palaging fully ready bago ka magsimula. Because one thing I learned in experiences is yung willingness mo to learn. At normal lang yung nagkakamali. It happens, it normally happens. At mag-a-adjust ka in every way possible. And most of the time, we get to feel anxious, but that's part of the process. And remember that by making mistakes, it also reminds us na we're just human beings capable of feeling them, capable of going through them. Kasi bata pa lang tayo and marami pa tayong mararanasan sa buhay. And hindi pa huli ang lahat to learn a lot. Correct, ang ganda nun. At may mga uma-agree dyan sa'yo, no? May mga kasama kang uma-agree dyan. At totoo yun, no? At kailangan namin kayo sa mga panahon na ito. And yung Gandingan Award, sa totoo lang, nag-join ang usapang positibo. Bukod sa makilala, no, ay makasama ang mga kapwa mamamahayag at mga nasa media practice, nasa field, no? At nagulat kami na na-awardan at eto na nga, no, na-awardan ng usapang positibo. For 6 years, no, nagdedire-diretso ang usapang positibo. Every now and then, meron kaming mga episodes, meron kaming mga virtual concert para sa mga kababayan natin kapag nasalanta ng iba't ibang krisis, no? And ngayon, dito sa govlearn.ph, actually Vince, no, kagagawa lang ng govlearn.ph this January. Dito na patungo ang Lingkod Bayan Unfiltered, no? May mga nag-o-offer na sa atin ng mga studio, may mga nag-o-offer na sa atin ng mga production na doon gawin ang Lingkod Bayan Unfiltered. Nakikita kasi natin yung impact ng communication, no? At yung impact ng ganitong uri ng platform, lalo sa inyo na mga kabataan. Almost 60 to 75% ng nanonood sa amin sa Spotify, sa YouTube ay galing sa inyo. At nawa every episode ng Lingkod Bayan Unfiltered ay tumatawid sa inyo at ini-imbibe ninyo, no? For the last question na, Vince, ano ang advice mo para sa mga kabataang gustong pumasok sa media, broadcasting o communication work? I think one of the advices na kaya kong maibigay sa kanila, lalo na kung pipili sila ng isang disiplina na nakahanay sa DepCom, like media work, ihanda natin yung sarili natin na ma-expose to different kind of situations. We get to live with different lives, different lives of people, kasi nandito tayo para hindi lang magdokumento ng buhay ng ibang tao, but also to put ourselves in their situation, lalo na kapag nakakaranas sila ng pang-aapi, nakakaranas sila ng diskriminasyon, lalo na sa panahon ngayon na madali na lang tayong ma-take advantage, lalo na sa politics. Everything is political, by the way, and
I'm forever gonna say it. Everything is politics, and um, this is also because Filipinos have been through a lot, and we're still at the forefront of so many systemic challenges. Lalo na kung ipapasok lagi ako sa usapan sa politika. And the moment we get to think critically, the moment we get to share our thoughts on things and let other people aware of how we are being taken advantage of in so many ways for so long, that's enough to mobilize ourselves, to motivate the people, to motivate ourselves that being in the field of development communication is doing work that I think forever be part of our job as practitioners in media work. Ayun po. Salamat doon, Vince. No? And ang gandang advice noon sa mga kabataan. At nawa tayo ay alam natin, sabi nga ni Vince kanina, magkaroon tayo ng critical thinking, no? And analytical thinking sa pag-follow at pagpo-post online. Think before we click. Ayan po, bago tayo magtapos sa episode natin, ini-invite ko lang po kayo sa susunod na episode natin. Ang ating pong susunod na episode ay makakasama natin si Dr. Jason B. Reyes. Bukas, alas 2 ng hapon. 3 na lang po ang episode na natitira ngayong buwan ng Mayo. May 22, si Professor Mark Lester Del Mundo Chico, si Direct Chico ng UPLB at ng Gandingan Awards, no, makakasama natin. At sa May 29, kumapit kayo kung sino ang guest natin. Si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Siya po ang ating panapos na episode ngayong May. Mabigat na mga kasama natin, no, dito sa Lingkod Bayan Unfiltered, kasi naniniwala tayo na kailangan ng mga ganitong usapan ngayong panahon na ito. Muli, Vince, maraming salamat sa oras. Thank you, Doc. Thank you for everyone. Oo, okay. Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat muli kay Vincent Moreno ng UPLB, isang scholar ng bayan, sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered. Bukas, kasama natin si Dr. Jason B. Reyes, alas 2 ng hapon. May 22, kasama natin si Direct Chico, alas 3 ng hapon. At May 29, alas 10 ng umaga, kasama natin si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Maraming salamat po. Para ito sa... Ayan po, nagkaroon ng technical difficulty. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Paalam. Ingat po kayo. Umuulan po sa labas ngayon. Ingat.